Benedicto point of view. Lumayo ka nga sa akin. Tinulak ako ni Angelina habang napatutop siya sa kanyang bibig. Mula sa pagkakahiga ay naupo siya. Matalim akong tinitigan na para bang sinadya kong halikan siya. Mababaw lamang yung nahalik dahil dampi lang naman. But it does something to my system. Gaya ng sabi niya, agad akong lumayo sa kanya. Because I have this urge to continue the kiss. The heck? Why do I feel this way? Especially to her. May sagayuma yata talaga siya because there are times that I want to kiss her lips. Kahit na anong galit ko sa kanya, ay may kung anong hatak naman siya sa akin. Especially that she's this vulnerable. Siniksik ko sa utak ko magaling lang siyang magdrama pero the heck, it's different every time I'm near her. Simula nung makausap ko siya years back, nung manligaw ako kay Miriam sa bahay nila, there's this familiarity on her. I don't like it, that's why I distance myself to her. Kaya tama kong distansya ang sarili ko dahil nagawa niyang pasukin ang buhay ko sa paraang nakakagalit. Katahimikan na naman ang namayani sa aming dalawa. Nakakabingi yun that I don't know what to do. Buti na lang at dumating ang doctor for her rounds checks sa umagang yon. Agad ako napansin ng babaeng doktor. Magandang umaga, Mr. Argente, bati niya sa akin. I just nodded to her and waited for her to check on Angelina. Tahimik na gumilid to make room for her and the nurse. She checks Angelina's temperature and makes the nurse take her blood pressure. Do you feel better? Any headache? Discomfort with your body? I saw how Angelina shook her head. Sa bawat tanong ng doktor, gumiti naman ang doktor nang makitang okay naman si Angelina. She even took a glance at me. Nakamasid lang ako sa gilid. Nakapamulsang kamay kong nakikinig sa usapan nila. I still can't you go out of the hospital, okay? You're still weak. Though you look so much better than yesterday, I still need you to run some more tests. Hindi birong naging lagay mo kahapon, she said as she took a glance at me again. Umayos pa ako sa pagkakatayo. I can sense that she wants to tell me something. Mr. Argente, you stay here as you said. Natigil sa ere ang pagbuka ng bibig ng doktor as I dismiss what she want to tell me. Narinig kong sinabi niya. Saglit na napatitig sa akin ng doktora bago ito napabuga ng hangin at nagpaalam sa amin kasama ang nurse. You're rude, sita sa akin ni Angelina. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ko sa sinabi niya. Kasing bilis ng paglapit ko sa kinaroroonan niya. Agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Gumalaw pang swero dahil nahila niya. Kung akala mo hindi kita papatulan dahil may sakit ka, nagkakamali ka. Like you said, I am rude. Tinitigan ko siya. And mean also. Inirapan niya ako. Ikaw, baka nakakalimutan mo, inalagaan kita nung nagkasakit ka. Tapos, ganito mo ko tratuhin na ako naman ang may sakit? Lalo ko nilapit ang mukha ko sa kanya. Sino ba kasing nagsabing alagaan mo ko? I said as I teased her more. Lalo siyang sumimangot, kahit nakatakip pa rin ang kamay niya sa bibig niya. Sana nga, hinayaan na lang kita na manginig doon. It's cold. I'm cold. Kung hindi lang talaga kita mahal, she's mumbling. Dahil nakatakip ang kamay niya sa bibig niya, hindi ko masyadong maintindihan ang pinagsasabi niya. But it looks like she's making fun of me, batay sa hilatsa ng mukha niya at paggalaw ng mga mata niya. Lalo ko lumapit sa kanya. Halatang namumula ang pisngi niya kaya naman umangat ang kamay ko sa noo niya. Just to check if she's really okay. Nagulat siya at napalayo ng bahagya. But my other hand was placed on her other side, kaya wala siyang napuntahan as I leaned farther towards her. You're warm again. Pilit niyang iniwas sa mukha niya pero dahil hindi pa ako maalis sa pwesto ko, ay hindi niya magawa. Inalis ko rin ang kamay niyang nakatutok sa kanyang bibig. Parang hindi na kasi siya humihinga. Take this. Do you think I'll kiss you again? You're dreaming. Galing sa bibig na kamay ginamit niyang pantulak sa akin pagkatapos kong sabihin yon. Hindi na rin naman ako nagmatigas at lumayo sa kanya. Pulang-pula na kasing mukha niya. I think I am slowly liking the hospital because of you. Sabi kong natatawa. Che, umalis ka na nga. Ibis na makapagpahingang tao eh. Ani ang biglang humigat nagtalukbong ng kumot. Hinayaan ko na si Angelina. Hinila kong upuan papunta sa may bintana at doon pumesto. I am teasing her dahil gusto kong iwalang pakiramdam na parang nasasakal sa lugar na ito. And it's helping. I feel comfortable kahit na papano na mayani na naman ang nakakabinging katahimikan sa paligid. But it's peaceful enough to enjoy it. Hindi na muli ako nagsalita maging sa Angelina. Ngunit ang ilang oras na katahimikan ay nagambala ng mahinang ungol
Agad ako napatayot nilapitan si Angelina. Wala nang talukbong ang mukha niya. Nang makitang butil-butil ang pawis sa mukha niya, ay inalis ko pababa ang kumot. Pabiling-biling ang mukha niyang pulang-pula. Agad kong sinipat ang noo niya. She's burning hot again. Ungol niyang pilit na nagmulat ng mga mata. Napakurap-kurap pa siya nang makita ako. Pero hindi siya nagsalita at pumikit ulit. Hey, I'll call the doctor, okay? I hold her hand as I press the button to call the doctor. Agad naman siyang dumating kasamang isang nurse. She checked her again and instructed the nurse to put medication on her IV. Is she gonna be okay? Tanong ko nang muling makatulog si Angelina. Napalingon ako sa kanya. Payapang paghinga niya habang natutulog. Sabi ng doktor ay okay naman si Angelina. Nabinat lamang daw ito kaya gusto niyang mas makapagpahinga pa ito sa ospital. Agad namang umektibo ang gamot na binigay sa kanya. Unti-unting nawalang lagnat niya at payapa siyang natulog maghapon. As I look at her, there is familiarity feeling again. Bakit parang pakiramdam ko ay kay tagal niya nang nasa buhay ko? Angelina's point of view. Hindi ko maintindihan si Benedicto. Parang may double personality siya kung itrato ako. Mabait minsan, magaspang ugali karamihan. Pero naisip ko, baka naawa lang siya sa akin dahil may sakit ako ngayon. Dahil a part of it, kasalanan niya kaya ako may sakit. Ayaw ko man siyang sisihin, pero yun naman ang totoo. Sa kanya nanggaling ang sakit. Nahawa lang ako. Dinagdagan pa niya dahil sa pag-test ng water ko no. Nagising akong naroon pa siya. Hindi siya umalis hanggang sa hindi dumadating si Lynn. Si Lynn naman ang sasama sa akin sa gabing yun. Hindi ko naman kailangan ng bantay. Sanay ako mag-isa, pero siguro para sa ikakatahimik ng kalooban nila ay hindi na lang ako umangal pa. Lalo na't alam kong si Nana ang may gusto na may bantay ako. I'll go. I'll be back tomorrow. Paalam ni Benedicto na ikinasimangot ko. Hindi dahil siya babalik siya bukas, kundi dahil aalis na siya. Kahit naman tinataboy ko siya, gusto ko pa rin naman na naroon lamang siya. Ayaw ko nang tignan lagi ang likod niya. Ayaw ko lagi na lang ako nakamasid sa malayo. Bumuka ang bibig ko pero wala naman akong masabi. Hanggang sa tuluyan na siyang nakaalis at tanging ang likod na lamang naman niya ang napagmasdan ko. Sinabi naman ng doktor na kung maayos na't hindi na ako nilagnat, kinaumagahan ay pwede na akong lumabas ng hapon. Kaya naman talagang pinahinga ko ang aking sarili. Nahihiya na rin kasi ako sa kanilang lahat, lalo na kila Nana na pinag-aalala ko masyado. My co-workers text me also, nalaman na siguro nila ang nangyari sa akin. Kinakamusta ko at gusto kong dalawin pero sinabi kong wag na. Napahipo ako sa ibaba sa aking leeg. Iniwan ako saglit ni Lynn kaya mag-isa ko na lamang doon. Nilabas kong kwintas ko at doon ay kuminang ang singsing na binigay ni Nana. Oo, bago pa man ako mahila ni Benedicto paahon, sa tubig ay nakuha ko ng singsing at tinago yun sa abot ng aking makakaya. Siguro ginusto niya talagang mawala ko yun dahil ayaw niya mapunta talaga sa akin. Sa isip niya siguro, I don't deserve it, na dapat kay Miriam yun dapat mapunta. Karapatan ng pipiliin niyang maging asawa at yung mahal niya. Someday, I'll deserve you also. Ika kong kinausap ang singsing. Mapait akong nangiti sa sarili. Nagulat ako at agad na itinagong kwintas nang yabag ako narinig at nang pumihit sa seradura. Angelina, may pinadala pala si Nana para sa'yo. Sorry, nakalimutan ko sa sakyan kaya binalikan ko pa. Sabi ni Lynn nang bumungad mula sa pinto. Hinatid siya ni Mang Cesar na siyang driver nila Nana. Ngumiti ako. Buti naman, walang lasang pagkain sa ospital. Hindi sa ayaw ko pero sa 2 araw na nandun ako, hindi ko nagustuhan ng pagkain nila. Para sa may sakit talaga. Chicken noodle soup. Si Nana mismong nagluto, sabi niya. Malugod kong kinuha ang binigay niyang lagayan. Mainit pa yon kaya kagad akong humigop. Maluha-luha pa ako dahil sa unang beses ay may mga taong gumawa sa akin ng ganito. Kapag kasi nagkakasakit ako ay sarili ko rin ang inaasahan ko bukod sa aming kasama sa bahay. Kaya iniiwasan ko talagang magkasakit dahil ako din ang mahihirapan. Kung si Miriam ang masugatan, ay halos magpanik ang lahat. Ako, kahit na siguro mamatay na ako, ay walang makakaalalang kamustahin ang lagay ko. Nagpanik kaya si Benedicto nung wala akong malay? Natanong ko ang sarili, he did panic with Miriam when she was hospitalized. Sa akin kaya, naipilig kong ulo ko ng marahas dahil sa tumatakbo sa aking isip. May problema ba, Angelina? Tanong ni Lynn. Pinagmamasdan pala niyang kilos ko. Umiling ako nakangiti.
Muling humigop at inubos ang laman ng stainless na baunan. Gusto mo ng prutas? Tanong ni Lynn na tumayo mula sa kinuupuan nang makitang tapos na ako. Lumapit siya sa mesang kinalalagyan ng prutas. Napansin kong wala ng apple na binalatan ni Benedicto kanina. Ewan ko kung kinain niya o tinapon. Yung dalandan na lang. Lynn, matamis daw sabi kong tinuro pang dalandan. Nagbalat nga si Lynn, nilagay niya yon sa paper plate at dinala sa higaan ko. Excited akong kainin ng dalandan. Nang maisubo ko yun ay lihim akong namura si Benedicto, sabay luha ng naisubo. Hindi pala siya matamis, kasing asim nun ang ugali ni Benedicto. Baka kung humingi ako kanina sa kanya, pinagtawanan lamang niya ako. Hindi may pinta ang mukha ko, nanginig pa dahil sa sobrang asim ng dalandan. Tinawanan naman ako ni Lynn. Sino ba kasi nagsabing matamis? Itsura pa lang maasim na, palatak niya. Napalabi ako. Wala napaniwala na naman ako ni Benedicto na yon. Katulad siya ng dalandan, sweet daw pero sour naman. Itong lansones na lang, Angelina. Tumango ako, dalawa pa kaming kumain nun, at least yun matamis at juicy. Ipakain ko na lang bukas ang dalandan kay Benedicto. Tutal, natatamisan naman siya doon. Tahimik ang gabi namin ni Lynn, nagkwentuhan lamang kami. Minsan na tahimik siyang nagbabasa. Sabi niya may inabangan daw siyang online novel. Mahirap lang daw na maghintay ng update dahil kung hindi mabagal magsulat ang author ay paisa-isa pa kung mag-update. Nahook lang siya sa kwento kaya pinagtsatsagaan niya. Gaya din ng love yan, Lynn. Kahit pa red flag ng lalaki, kung mahal mo pagtsatsagaan mo, hindi ba? Napatitig siya sa akin. Ngumusto ako dahil kakaibang tingin niya. Sabihin mo nga sa akin, Angelina, bakit mo minahal si Sir Benedicto? Alanganin akong natawa at napakamot sa ulo. Uy, wag mong igayang amin sa nababasa mo ha, I said as I was so embarrassed. Halata naman na hindi kami yung normal na couple, buti na lang din talaga ay mapagkakatiwalaan sila bilang kasama sa bahay. Sa bagay, pamilyang turing sa kanila, lalo na sila Nan at Papa Val. Wala lang para kasing hindi tinuloy ni Lynn ang sinasabi, hindi ko na rin hinintay na magpatuloy siya. Umayos na ako ng higa. Good night na Lynn, mauna na ako matulog para makalabas na ako bukas. Magbasa ka lamang dyan. Tumalikod ako sa kanya, kunwaring matutulog na perong totoo hindi pa ako inaantok. Hanggat maaari huwag nang mapag-usapan ang tungkol sa amin ni Benedicto. Kung ibang empleyado siguro, baka tinanggal na sila sa trabaho. Pero dahil may kapit akong hindi nila alam ay nabalikan ko pang trabaho ko. Though I face some intrigues dahil sa usap-usapan tungkol sa akin na bilang kumalat. Bigla na lang din naging kilala ako halos sa ibang departamento. Paano kasi? I am always sick and gone from work. Halos sunod-sunod na araw pero hindi ako natanggal. Hindi malang na-warningan gaya na nangyayari sa iba na naipapatawag pa sa HR. It attracts those people na may inggit sa katawan o kaya mga taong may lihim na pagtingin. Kay Clarence, ang lakas mo sa itaas ha, Angelina. Kayo na ba ni Mr. Torres? At yun kaagad ang bungad ni Katrina sa akin nung pumasok ako ng Lunes. Halata ako sa salita at mukha niya na may konti siyang inggit. Parang nangangalap din siya ng impormasyon mula sa akin. Ayaw ko magduda pero hindi ko yun maiwasan. That maybe she has something to do about the rumors. Pero dahil ayaw ko ng komprontasyon at hindi ko na lang siya sinagot, akala ko'y titigilan niya na ako pero sinundan pa niya talaga ako sa cubicle ko. Siya bang magiging date mo sa Thanksgiving party? Napakunot-no akong tiningala siya. Nakaupo na kasi ako at siya'y nakatayo naman sa gilid ko. Don't tell me nakalimutan mo. Hello, Angelina, next week na kaya yun? May damit ka na ba? Kanyang inirapan ako, parang hindi ka ready o excited man lang. Umiiwas ang tingin ko sa kanya. I may not attend, sabi ko habang tinorn on ang computer ko. What? Hindi ka pa ba inaaya ni Mr. Torres? Heto na naman siya, sinisingit niya kapag may pagkakataon siya si Clarence. Gusto niya talagang magsalita ako tungkol sa kanya o sa relasyon na meron kami. Kailangan bang may ka-date para umattend? Medyo inis na ko. Umingo siya bago sumimangot. Muli niya akong inirapan bago siya naupo sa gilid ng mesa ko. Naku, Angelina, don't deny it na. Balita na sa buong kumpanya about sa inyo. May nakakita kung paano kanya binuhat nung nawalan ka ng malay. Sabi pa na nakakita, super takot na takot ang itsura niya at nag-aalala siya. Binalikan ka pa nga daw dito kahit na gabi na. Litanya niya. Nagulat ako muling napabaling kay Katrina. Gumisi siya sa akin habang talagang matamang nakamasid sa reaction ko. Happy naman kami sa iyo, Angelina. Ang ayaw ko lang, magmamangmangan ka pa. Bakit hindi mo nalang aminin na kayo na ni Mr. Torres?
Para tapos na. Naipinig kong aking labi. Ano nga aminin ko kung wala naman talaga? Isa pa, bakit kami lang ni Clarence ang nakita nila? Hindi ba't naroon din si Benedicto? Hay, ang mga taong tsismoso, tsismosa nga naman. Kung hindi nababawasan ni nadadagdagan naman ang mga lumalabas sa kanilang mga bibig. Ewan ko na lang talaga. Miss Montenegro, bubuka pa lang ang bibig ko para pabulaanan ng sinasabi ni Katrina nang marinig ko na may tumawag sa akin. Nalaki ang mga mata ko ng pagsilip ko'y si Clarence yon. Lalong napangisi si Katrina sa akin. Sinasabi ng mga ngiti niya sa akin na tama nga siya ng hinala. Nang pagdating ni Clarence ang patunay ng mga chismis na sinasabi niya. Bumuga ako ng hangin. Tumayo ako at iniwasan si Katrina na manatiling nakaupo sa gilid ng mesa ko. Pero ramdam kong sumunod ang kanyang mga mata habang lumalapit ako kay Clarence. Mr. Torres, may kailangan ka ba? Tanong ko. Naglumikot ang mga mata ko, maging ilang katrabaho ko'y napatigil sa trabaho at nagsitinginan sa aming dalawa. Can we talk outside? Bulong ko sa kanya. Tumayo siya ng matuwid. Hindi binigyang pansin ng mga katrabaho namin na kumakatingin sa amin ay para kaming may ginagawang masama. Ang iba naman ay parang kinikilig sa amin. Diyos ko, paano ko ba puputulin ng chismis na to? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para patayin ang nabubuhay na apoy. Hindi deserve ni Clarence na makaladkad ang pangalan dahil sa akin. He's a reputable person. Sa tagal niya doon, alam ko ngayon lang siya nakakarinig ng kung ano-anong chismis sa kanya. Pinapatawag ka sa itaas. Nagulat ako sa sinabi niya. Lalo kung naipinid ang labi ko. Ano naman kayang kailangan sa akin ni Benedicto? Bakit hindi niya lang sinabi sa akin kanina nung magkasama kami sa kotse? Kailangan pa talaga ipatawag ako at mismong inutusan pa si Clarence. Tahimik kong sinundan si Clarence. Dalawa din lang kami sa elevator nang kausapin ko siya. Sorry ha, nakakaladkad ang pangalan mo dahil siya nangyari. Parang hindi na siya nagulat nang lumingon sa akin. I don't give care to those nonsense rumors. It's not true kaya hindi ako apektado. Napanguso ako. Buti pa siya kayang gawin yon. Ako kasi, parang ang daming mga matang nakatitik sa likod ko na hindi ko kayang baliwalain. Hayaan mo sila. It will die down eventually. Ani ang ngumiti ng bahagya. Napangiti na rin ako kahit papano. You look better now. Huwag ka na magkakasakit, sabi niya pagkatapos. May concern sa bawat kataga niya. My heart skip a beat dahil sa sinabi niya. Nakagat ko tuloy ang iba kong labit na hiya. Salamat nga pala sa ginawa mo. Narinig kong ikaw ang bumuhat at nagdala sa akin sa ospital. Muli siyang tumingin sa akin. It was Benedicto who initiated to come back for you. Sumunod lang ako sa utos niya. Sagot niya. Biglang bumigat ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Sana hindi na lang niya sinabi yun. Sana hinayaan na lang niya yun ang alam ko. Bakit kailangan pang i-build up niya si Benedicto? Kung tutuusin tama si Katrina, equal lang si Clarence at Benedicto sa looks. Pareho silang gwapo't matipuno. Ang kaibahan lang, boss si Benedicto, tauhan niya si Clarence. Hindi na ako nagsalita pa. Tahimik na rin naman si Clarence habang tumataas kami. Pagkarating sa tamang palapag, ay muli akong nakasunod kay Clarence. Nagulat ako't napatigil. Ngayon ko lang nabigyan ng pansin. Their backs look exactly the same too. Ang likod na lagi kong hinahabol para tignan din ako.